Mahirap talaga ang buhay. Hindi patas ang buhay. Alam na natin yan, di ba? Minsan umabot tayo sa punto na hindi na natin alam kung ano ang gagawin natin. During these difficult times, we are presented with two options and we can only choose one. Sumuko na lang ba tayo sa sitwasyon o lalampasan natin? Kung magpapatalo ka sa sitwasyon mo, paano na ang maginhawang kinabukasan na hinahangad mo? Don't let your situation defeat you. Bounce back stronger, because if we choose to see the silver lining, we will have hope that everything will be better one day. Alam kong napakadaling sabihin na maging positibo sa lahat ng oras. Pero kahit maliit na positibo lang yan, it will help us through life's challenges. Alam kong hindi madali, pero heto na ang 12 sikreto para manatiling positibo sa mga panahong walang katiyakan. Number 1, mag-focus ka sa magagandang nangyari. Hindi naman ibig sabihin na kapag nag-focus ka sa kaligayahan o sa kabutihan ay hindi ka na malulungkot o magkakaroon ng bad day. That's not the case at all. Ang buhay ay puno ng ups and downs. At mahalaga na yakapin mo ang lahat ng mga yon. And if you do focus on the greatness, it's just gonna get better. O alam kong hindi nakakatuwang yakapin ang mga bad moments. But it's important to allow yourself to feel the bad days. Damhin mo, tanggapin mo, unawain mo, at move on. At kung darating man ang magagandang pangyayari, enjoyin mo, yakapin mo, pasalamatan mo, at pagpukosan mo. Ang pagiging positibo ay nagsisimula sa positibong pag-iisip. It is one of the simplest but most effective ways to build a more positive outlook. Kapag napapaligiran ka ng negatibong bagay, iproseso mo muna ang isip mo at ang emosyon mo. At tanungin mo ang sarili mo, ano bang maidudulot ng bagay nito sa akin? Can you find even one opportunity within the situation? Thinking about the good that can come out of it is better than beating yourself because you sucked. Number 2, lumayo ka sa mga taong toxic. Negativity sucks your energy. Kinakailangan na tanggalin mo ang mga taong energy vampires. Pero ang magandang balita, nakakahawa rin ang pagiging positibo. Hindi lang negatibo. Huwag mo lang basta baliwalain ang ginagawa nila. Kailangan mo ring putulin ang ugnayan mo sa kanila. You have to disengage. Hindi ako nagbibiro. Kung ma-master mo lang ito, mawawala rin sila sa buhay mo. Mag-ingat ka kung sino yung mga kinakasama mo. Mag-ingat ka sa mga impormasyong nakukuha mo sa TV at sa social media kasi lahat ng nakikita mo ay may impact sa isipan mo. Doon ka lang sumama sa mga taong tumutulong na umangat ang sarili mo. Kumuha ka ng impormasyon na makakapagpabago ng buhay mo. Lahat ng nangyayari sa paligid mo ay makakaapekto sa buhay mo. So always take the time to think about the most negative sources of information you spend time on and how you can lessen the interaction. Number 3, dahan-dahan ka lang. Ang napapansin ko kasi sa mga tao ngayon, laging nagmamadali. Minsan ganun ako Minamadali ko ang mga bagay na napipilitan lang akong gawin. Pero mas mai-enjoy kasi natin ang buhay kung dahan-dahan lang tayo. Halimbawa, kapag naglalakad ka nang hindi nagmamadali, mapapansin mo ang kagandahan ng paligid. Kung dahan-dahan kang gumastos, mapapansin mong may rich mentality ka pala. Doing things slowly is simply better. You achieve things while still enjoying yourself. The more you do things quickly, it will create more problems for you. Tandaan mo, hindi dapat laging magmadali. Lahat ay may tamang panahon. Tumataas ang stress level mo kung palagi ka lang nagmamadali. Negative thoughts start to well up. Step back and go slowly. Slowing down will make your mind and body come down too. Madali lang natin maiintindihan ng isang bagay kapag hindi natin ito minamadali. Kapag nagiging negatibo na ang pag-iisip mo, isipin mong mabuti kung paano ba ito makakaapekto sa buhay mo. Number 4, huwag mong palakihin ang maliit na problema. Maliit na issue lang, pinapalaki. Uso na ito sa atin ngayon, di ba? Bakit? Bunga kasi yan ng wala tayong pinagkakaabalahan sa buhay at wala tayong produktibong ginawa sa buhay. May kasabihan nga tayo, an idle brain is the devil's workshop. It means, if we don't use our mind as an instrument to do the right kind of activity, the mind will use us. Ito kasi ang nature ng utak Kapag walang pinagkakaabalahan, madali lang tayo makapag-isip ng masama. Ang problemang maliit lang ay pinapalaki na kaagad. Madali lang kasing mag-isip ng negatibo. And that small negative thought becomes a terrifying mountain in our mind. Para maiwasan mo ito, pigilan mo agad ang iyong sarili. Breathe and refocus to get a more grounded perspective on the situation. Matuto kang bumitaw sa mga bagay na
na hindi masyadong mahalaga. Ang isang negatibong bagay ay hindi nagde-define sa buong pagkatao mo. Small things are just small things. Huwag ka nang masyadong mag-overthink. Hindi yan makakatulong sa'yo. Kasi hindi mo naman makukontrol ang sitwasyon. Kontrolado mo lang ang iyong reaksyon. Number 5, iangat mo ang iba. Tulungan mo sila. Kung gusto mong iangat ang ibang tao, unawain mo muna sila. Alamin mo kung ano ang makakapagpasaya sa kanila. Kung gusto mong magkaroon ng kaibigan, matuto kang makinig. Kung gusto mong maayos ang takbo ng career mo, iangat mo ang iyong kasamahan. O alam natin na hindi mawawala ang mga taong nag-take advantage sa atin. Pero wag na tayong mag-focus doon. Mag-focus tayo sa pag-angat sa iba. The law of karma states, what you send out will return to you. When you give positivity to the people around you, you will receive positivity in return. Be careful about what you give and how you treat people. Kung ano ang pagtrato mo sa mga tao, ganyan ka rin nila tatratuhin. Lahat ay babalik sa'yo. Try to think about the good in others because how you think of them tends to have a big effect on how you view yourself. Maraming positibong bagay ang magagawa mo sa ibang tao. Number 6, alagaan mo ang iyong kalusugan. Ang kalusugan natin ang pinaka-importanting asset natin. Kung mahirap ka, pero malusog ka, mas mabuti na yon kaysa bilyonaryo ka nga, pero hindi naman mabuti ang kalusugan mo. Money is great for buying stuff, but in terms of health, all the parts of your body are priceless. Matulog ka ng maaga. Kung gusto mong magpuyat, make sure na may silbi naman ang pinagpupuyatan mo. Kumain ka rin ng masusustansyang pagkain at mag-ehersisyo ka rin. Ang maayos na kalusugan ang magbibigay sa iyo ng maayos na pag-iisip. A healthy lifestyle is essential for a positive outlook in life. Tandaan mo, kapag kasi malusog ka, magagamit mo yung kalusugan mo para magpayaman. Always stay healthy, and health is wealth. Number 7, tanggapin mo ang mga pamumuna ng iba. Para bang wala ka nang ginawang tama sa paningin ng mga tao? Pakiramdam mo ba'y palagi na lang nilang sinusubaybayan ang bawat kilos mo? Baka maiinis ka na sa dami ng puna sa'yo. Magugunita mo ba kung kailan ang huling panahon na ikaw ay pinuna? Ito ay nangyayari sa ating lahat sa panapanahon, sa iba't ibang kadahilanan. Marahil pinupuna ka ng ibang tao upang itaas ang kanilang sarili. Sa marami, ang pagtanggap ng pagpuna ay isang masakit na karanasan. Sila'y nagagalit, naghihinanakit. Ang iba naman ay nawalan ng tiwala. The fear of criticism can hold you back from doing what you want in life. Alam kong masakit kapag may taong hindi susuporta sa'yo. But if you look at it as a way to improve yourself, then you have used it for your own good. The key here is to learn how to handle criticism objectively. Do not let it stop you from doing the things you like. Huwag mong patulan ang ganitong mga tao. Lahat ng mga negatibong komento na natanggap mo, hayaan mo na lahat yon. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pagsagot sa mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. Try to keep an open mind. Figure out how criticism can help you. Criticism can help you become a better person. Lahat ng negatibong sinasabi sa'yo ay magagamit mo sa positibong paraan para ito sa ikabubuti mo. Try to be understanding. The most important thing is to reply to criticism in a kind manner. Learn to let go and avoid holding a grudge for your peace of mind. Number 8, umpisahan mo ang iyong umaga ng positibo. Natatandaan mo pa ba yung sinabi ko sa ibang video? What you give attention to and what you think about throughout the day is what you will attract into your life. Kaya napaka-importante na simulan mo ang iyong araw na masaya ka. If you want positive feelings to flow, you need to set your day with a positive mindset. One small positive thought in the morning can change your whole entire day. Simply put, how you start sets the tone for the rest of your day. So be careful about how you spend your mornings. Organize your day for a more productive workflow. Number 9, practice mindfulness. Ang mindfulness kasi ang nakakatulong sa akin para ma-manage ko ang aking emosyon at anxiety sa halip na kinukontrol ako ng mga ito. That's been life-changing. Not in the cliche sense, but real talk. My life is measurably better. Marami akong nagawang kakaibang bagay. One of the greatest is simply this process of learning to know myself. And mindfulness has been key to that journey. Kapag nag-meditate ka, madali mong ma-access ang positibo mong emosyon. Sanayin mong mag-focus sa araw na ito. Always put your full attention on what is going on around you. Isipin mo lang ang ngayon. Feeling and reconnecting with the present moment can have a very positive effect on the rest of your day. Practice mindfulness. Number 10, mag-isip ka ng positibo. Iwasan ang pagiging negatibo. Ang pagiging negatibo ay uubos ng lakas na kailangan mo para maayos o maharap ang iyong sitwasyon.
Nabasa ko sa Efeso 4:23, patuloy ninyong baguhin ng takbo ng inyong pag-iisip. Natulungan na ako ng Biblia na magkaroon ng magandang pananaw sa buhay. At hanggang ngayon, natutulungan pa rin ako ng Biblia na maiwasan ng mga negatibong kaisipan. Kaya kapag may ipinakikitang ugali ang iba na hindi ko gusto, inuunawa ko na lang kung bakit sila ganon. Kapag lagi kang negatibo, mapipighati ka at laging masama o malungkot ang araw mo. Pero kapag nakapokus ka sa mga bagay na positibo, magkakaroon ka ng mabuting puso at magiging masaya pa nga. Nasa iyo ang pagpili. Pero alam naman natin na walang perpektong araw. Bawat umaga ay may hadlang na kailangan nating banggain. However, you can train your mind to focus on the good things, no matter how small or unimportant they seem. Number 11, lahat ay lilipas din. Ibig sabihin, walang permanente sa mundong ito. Lahat ng mga tao ay nagbabago. Pati mga bagay ay nagbabago rin. Pati mga kondisyon. Ang oras ay lilipas. Mga araw, mga taon ay lilipas. Walang makakapigil sa lahat. Any storm will end eventually. Kahit gaano pa kadilim ang buhay mo, magliliwanag rin ang lahat. Time is a river that flows past. And whatever it is, good or more usually bad, this event or situation will end and be replaced by another. Lahat ng mahihirap na sitwasyon noon ay nalalampasan mo, di ba? Ngayon pa kaya? Lighten up your mood because everything will pass. Kahit ano pa man yung mga problema mo. But remember, no one is immune to problems. Mayaman man o mahirap, matatamaan tayong lahat ng problema. Hindi man natin nakikita ang bigat na dinadala ng mga tao, pero alam nating may dinadala sila. Wala namang tao na nag-e-expose ng kanilang problema sa publiko. Halimbawa ng social media. Lahat ng pinopost ng mga tao ay mga happy moments lang nila. Hindi nila pinopost kung gaano kahirap ang kanilang buhay. Ganito ang realidad ng buhay. Hindi lahat ng bagay na mararanasan natin ay palaging maganda. Minsan may mga pangyayaring hindi patas. But the most important thing is how you take care of your thoughts. Number 12, palaging may opportunity. Kung may opportunity, i-grab mo na kagad. Hindi mo lang nakikita kasi palagi kang nakatingin sa problema. If by grace of God, an opportunity does fall in your lap, my advice is please don't waste it. At least give it a shot so that your future is not filled with the regret of having made a bad decision without testing the outcomes. Sabi ko nga kanina, lahat tayo ay may problema. Hindi lang naman ikaw. Ang pinagkakaiba lang natin ay kung paano natin nilalabanan ang mga problema natin. Problems create a strong character. It exercises your ability to manage. It is an opportunity to develop efficiency. Ang problema ay parte na ng ating buhay. Hindi ito bangungot. Look at it as an interesting challenge. May bonus tip pa ako sa'yo. The power of positive thinking is a concept that people from all around the world are familiar with. For some, it can feel a little cliche, but for those who have embraced positive thinking, they will tell you it works. Truly, we are all capable of being a positive person. We just need to start believing and practicing it. And the sooner we do, the greater the benefits we will realize.